Hello everyone! Welcome back to the channel. Comics Kwentuhan tayo ulit. For this episode, we have comics creator, the creator of Ana Maghilom, illustrator of Bayan ng mga... what's that? Ano ulit yun, sir? Dakila. Bayan ng mga Dakila. Dakila. Ayan. Si Sir Mick Fajardo. Hello, sir. Hello. Kamusta? Hello. Ito, okay naman. Medyo... Sorry, medyo nangangapa ulit. Kasi 2 taon na ata nang huli ko tong ginawa. Okay lang yun, okay lang yun. Ano naman eh. At least ngayon medyo mas may know-how na rin kung paano. Kasi Wala medyo nga, marami na. nakalimutan ko na lahat ng know-how ko. Okay lang yun. At least ano pa rin, manage pa rin naman. Okay Oo lang. nga pala, nakalimutan kong banggitin, si Sir Mick Fajardo is also one of yung ating mga dakilang nag-feature ng ating mga comics creators bilang isang miyembro ng Indie Comics Podcast. Silo, ayan, kaya ano yan talaga, idol ko yung mga yun eh. Si Mel, yan, Salamat sa bagong kasal. pagpapaunlak, sir. Since last we talked, may mga nilabas ka ng mga books na na under your under your imprint na. Kasi Mm. last we talk, part ka ng isang collective, or part ka ng group. Mm. Tapos si Ana Maghilom is you released it under sa'yo lang, di ba? Tama ba? Mm. Oo. Yes, tama. Well, yeah, I guess siguro para ano lang din, maturity na din. Alam mo yun. Maturity na lang. Oo. Tsaka medyo, yun nga, Maraming kaganapan sa buhay ni Sir. May anak na si Sir. Kinasal na si Sir. yun nga, medyo madami din yan. Tsaka syempre, nag-iba na rin yung trip ng mga kagrupo ko eh. Nag-iba na rin yung priorities nila. So parang, at least ako, andun pa rin yung comics eh. Hindi ko pa rin mabitawan. So sabi ko parang baka time na rin siguro alam mo yun, to do it on my own. Actually, Mm. sinasabi na rin sa akin ng mga kagrupo ko yun before na try mong on your own, kumbaga parang magbenta, alam mo yun, i-market mo na yung sarili mo. Kasi dati ako dependent ako sa group talaga eh, heavily dependent ako. Parang feeling ko, yun nga, hindi ako masyadong mahihirapan, lalo nga yun nga, yung related do sa current issue ngayon na about sa mga pagka-table sa events. Parang ako dati pag may group, okay lang, di ba? Oo. Hindi ko masyadong iisipin yung gastos kasi ambaga naman kami, ganyan. May safety net yun eh, pag grupo kayo. Tsaka mas Mm. maliit yung financial investment nyo kasi marami kayo. Ayun lang, ang downside lang nun, syempre, hindi ka makikita kagad. So parang ang ano lang dyan is, katulad nung yun nga kay na Patrick, parang before kasi parang sila lang din yung medyo prominent sa amin. Kumbaga sila lang yung hinahanap din ng reader. So ako as medyo bago pa that time, na ano ako, natatago ako or hindi ako masyado napapansin. So in a way parang medyo oo nga baka kailangan ko rin ano yun, hindi naman step out siguro pero more on maging independent na rin para at least Mm. mawala na rin yung pagka-dependent ko sa grupo nga. And ayun, doon ko na rin napansin nga yung mga problema din yun nga, pag lalo na pag 'di ba, nagbebenta ka, may times talaga na zero ka. Hindi siya few eh, may time talaga na wala as in zero, walang bumalik. So yun, doon ko naranasan yun. Pero ayun, ano naman yun, lesson din. And parang take it as ano lang din kung kumbaga sa susunod na event, ano mo lang din, ano ba yung lessons ko doon na may improve ko pa. So, unang-una, yung paggalingan ko pa. Kumbaga parang develop pa ng skills. Baka kaya walang bumibili kasi kulang pa yung ano ko, ganyan. So, ano lang, alam mo yun. So, parang yun din yung ano ko eh, nung nagtatry na nga ako magsulong or magdalin na yung sarili kong pangalan as a creator. Parang yun nga, nakano ko na rin yung challenges and ano ba yung kailangan kong gawin. And so far medyo ano naman, medyo nagpe-pay off naman kahit papaano. Ayan, sige, pag-usapan natin. Ito talaga yung first foray mo as an individual creator na wala kang ka-collaborate, tapos ikaw nagsulat, ikaw rin nag-illustrate, tapos ikaw rin yung nagma-market. Ito yung title na Ana Maghilom.
Tama. Yes, oo. Meron din kasi akong na-promote na din before, nasa group pa ako, pero hindi siya gano'n naging super successful. Ito na lang din talaga yung pinaka, ayoko kasi sabihing breakthrough, pero alam mo, parang yun lang medyo naging okay siguro. Medyo decent din na nalabas. So, ayun. So Okay. far, ano naman. Although may konting ano pa din eh, may konting tawag dito. May konting doubts pa din kasi nga syempre hindi pa ako masyado nakakausad ng alam mo So, yun, medyo paano malayo. ka nagsimula? Paano mo naisip si Ana Maghilo? Ito usual Ah, ko naman tinatanong sa inyo to eh. Ano mm, yung naging catalyst para aside from yung you stepping out from yung shadow ng group mo, mm. paano paano mo na pag-decide na ang gagawin ko itong kwentong to? Okay, sige. Magandang question. Well, actually, ang naging, parang may pumasok lang din na idea sa akin kasi parang napansin ko na baka mas magandang mag-develop ng story na alam mo yun, yung parang titular character siya. Kasi parang napansin ko din sa ibang comics na, like for example, yung Spider-Man nga, yung baga parang self ano na titled na yung character. Tapos may mga iba rin na like Darna ganyan. So sabi ko parang mas maganda ata mag-isip ng comics na yung character mismo yung title din, and kumbaga yung story will revolve din mismo dun sa ano, other than yung parang focus lang talaga din sa story. So parang sabi ko mag-isip nga ako ng certain character na po pwede kong i-develop. And parang ang unang initial idea ko dun is ano nga dapat eh, parang uh, nursing student na albularyo. Yun actually original idea ko kay Ana. And then Mm, parang, parang inisip ko lang paano ko ba ma-fuse yung science with, ano mo yun, folktale or mystical stuff. So parang sabi kaya ko baka po kaya pwede kaya yung, ba maghilom yung naging certain? Kasi maghilom. ayun, Actually. So initially sa kasi dapat care. albularyo siya dapat. Or hindi naman albularyo, more on like parang ano ba tawag, apprentice na albularyo. Pero nag-aaral siya as a nursing student. So ganun, yung initial idea dapat. So Pero paano medyo siya nag-transform into what it is now? Kung if you intended it to be like yun nga medyo tied in sa medical ano. siguro ano lang din eh, medyo tedious kasi magre-research pa ako ng ano eh, super technical stuff. Like kung yun nga, Oo aralin nga ko pa no. yung, di ba? Kasi isipin mo, dalawang bagay, like albularyo and yung nursing stuff or medical. Like, imagine mo, aralin ko parehas yun or i-research ko. So parang sabi ko, baka okay naman siguro na parang may mga certain creatures na lang na nandyan, tapos parang nandyan lang siya to be like a guide or someone who connects with these creatures. Parang yun na lang yung naisip kong idea para medyo simple lang. Mm. And then mas maganda. For those who are not familiar with the title, how would you pitch it to them kung ibebenta mo siya? Also, para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, Ana Maghilom has its own Facebook page. Just look for yung Mm, Ana Maghilom. I'll put the description sa description box later yung link. Tapos follow nyo kasi ano eh, ang ganda nung gawa ni Sir doon eh. So yun, elevator pitch na what is Ana Maghilom? okay. Sige, although yun nga, yun yung isa sa dine-develop ko rin para mag-pitch din talaga properly. Pero sige, tatry natin. So sige, si Ana kasi parang ano siya eh, uh, like in a normal Romdi na who travel from a province to Manila. So parang alam mo yung typical ano na parang bagong salta ka rito sa new city, ganyan. Mm-mm. And then parang uh, kumbaga curious ka on ano ba tong pinunta ko, ano ba yung meron dito, ano ba yung madi-discover ko. So parang story siya about discovery din. Discovery in a sense na parang hindi lang din tong bagong lugar yung i-discover ko, kundi kung ano ba talaga ako or ano ba tong lineage ko, ano ba tong ano tong pinapamana sa akin para ganyan. Ano ba yung dapat kong gawin dito, ganyan ganyan. So parang story about discovery talaga siya. And I think ang goal ko rito is to alam mo yun, parang sabayan ako ng readers.
I mean, sabayan si Ana on how she can, I mean, explore things and how ano, she developed into Dun sa city life Manila. na pinasok niya. And then kumbaga parang they will be with the readers on kung ano yung alam mo yun, may explore niya. Kumbaga parang kung magugulat siya na merong ganito sa Manila, kumbaga like for example, manananggal or something, parang magugulat din yung readers kasi kumbaga parang makaka-relate din yung readers dun sa biga na inga parang never ko pa ito na-experience na nakita, parang ang kakaiba na ito. So yung readers ganun din yung ano nila. So parang may empathy din dun sa character. Mm. So yun yung ano ko, yun yung parang ah, gusto kong mangyari din dun sa character. Mm. Yung chapters of Ana Maghilog is available doon sa Facebook page mo. Tama. So, Wala pa akong napopost din na bago pero well, ano naman, hindi, yeah. If may ginagawa. for those who are going to be introduced to the title, maraming pages na pinost doon si Sir Mick. Ay, So you may could isang like catch up. may isang long chapter na din. Currently, sir, ang nalabas mo pa lang is yung the first volume nung Ana Maghilog. Yeah, so first So issue pa lang. how can they avail of the book? Sa ngayon kasi ang bala ko is since wala nang copy yung first issue na ubos na. ah ang bala ko sana mag-release ng second edition na medyo cheaper na siguro kasi hindi ko na kaya Kasi full color din ng eh. color. Yung first Oo. na volume na nirelease ni Sir was full volume. Mm. First time yung nga bang nilabas siya nung last 2002 na MIBF? Doon mo ba una First nilabas? time yun. So nung 2020. 2002 MIBF, fortunate kami nakasama namin si Sir Mick through Mixd. Doon niya ni-release yung Ana Maghilom na first volume which was full colored. And isa siya doon sa mga books that we were carrying that time na nag-sold out. As in, several days yun na nire-replenish tapos several days din na nauubos. So maganda yung medyo, reception actually with yung bagong book ni Sir Mick. So medyo ano din, medyo unexpected din kasi parang uh, never ko naman hindi kasi imagine ang din na. ganda eh. Ang ganda nung concept and it was fresh. It was yung art style that you use was very different from yung normally na mainstream kahit nga sa indie natin hindi ano siya eh medyo unique yung art style and the way that you told yung story mo was also unique like you said it was like somebody who went to the city na for the first time and naka-encounter ng stuff that's medyo bago. Yeah, tama naman. And siguro ano lang din eh. Matagal ko rin siya actually yung pinlano eh. Parang may mga on and off din na parang hindi ko na kaya ituloy ito or parang nasi-shelve siya ng medyo matagal. Parang nasimulan ko siya 2014 pa eh nung nga nasa chain pa din ako. And parang ngayong pandemic ko lang din siya nabalikan and na-develop talaga into a complete The art style that you use doon as in super detailed eh. As in as in sobrang laking leap from what you used to usually do. Yung attention mo to detail, to the backgrounds, to the yung lahat eh. As in, ang impressive niyan tingnan eh. Influence lang din ako ni David Aja kasi medyo Okay. So, si Aja talaga yung parang main influence mo for your work for this particular title. David Aja and sino ba isa? Si Cliff Chang, Paper Cliff Girls. Chang. So yun yung few artists na medyo na-amaze din ako sa style. And Eventually, story-wise, sino naman ang iyong naging influence? story-wise, ako familiar kayo sa mga Japanese tokusatsu, like yung mga Super Sentai stuff. Okay. And meron din akong pinapanood na Japanese show, hindi ko lang familiar kayo sa Yokai Share House. So doon ko rin naisip yung idea na about yung kumaga yung premise din ng story. So medyo similar siya doon. So yung Yokai Share House kasi parang story din siya ng girl na naka-encounter ng mga
mythical creatures sa isang temple. Sige, si Yokai Shiro. So yun yung isa sa influence ko, yun yung pinanood ko and doon ako kumukuha ng info din. Tapos parang yun nga yung mga tokusatsu shows din. Yung format kasi niya na parang per episode may tinatawag parang Monster of the Week. Monster of the Week. Monster of Diba? the Week. Parang, Paborito kong format din yan. so parang sabi ko maganda siyang i-apply kasi nga yung tema din, kumbaga parang since nga about discovering creatures nga din. So parang maganda every issue may certain monster or creature na Kasi ang ganda nun i-feature. kasi nagkakaroon ka ng time to like mas ma-flesh out yung monster kasi parang episodic siya na Yes. Actually, pwede mo nga din gawin na parang ano lang, parang guest character tas parang meron on the side yung main story oo, tama. naka-infuse din dun sa ano. May So parang may arcing na kwento pero episodic siya na nag-i-introduce ka ng kasi eventually kung trip mong gawing recurring character yung guest, ano na yun, parang di ba, pwede mo ding isama na din siya as one of the main characters. Minsan may mga ganun ano kasi. So, naisip ko parang magandang gawing format to ng buong comics na iba-ibang creatures per ano. Basta as many creatures as possible na hindi siya masyadong parang isasalpak mo lang. So talking So, about parang, si Ana, plans mo for the title? How many issues are you in your head? Gaano kahaba tong kwento na to? hindi ko rin masabi pa eh. Pero siguro until ano ko lang din yung pinaka-plot niya. Although may ano naman na kasi, kung mabasa niyo naman yung umpisa, yun na yung basically ending kasi dapat. Parang ano yun na yung ano, parang premonition ng ending. Parang sinimulan ko siya doon sa ending and then in between, yun na, parang depende nila kung ano yung ma-develop. So, ganun ko siya, ganun yung naging approach ko para medyo interesting, which is I think nag-pay off din. Medyo nakakot ng interest din sa iba. So, when can we expect the new version ng Volume 1? Meron ka na bang plans to join any event or do you have it? Is it available sa isang shop or sa Shopee or any of the online selling stores? Pipilitin ko before summer. Pero kung hindi ubra ng Summer Comic Con, baka either Indicate or November na yung pinaka-late siguro. Kasi Okay. bala ko So, kasi sila, sabay yung 1 tsaka 2. Kaya nag-create na nga ako ng new cover, di ba? Kasi gusto ko silang oh i-release yeah, din. so meron ka na nga pinost sa ating So, Discord nung mga sneak peek ng mga ilalabas this year. So another title hopefully, na sige, ano yan? hopefully as early as summer para medyo makarami na din ng events after kasi kung medyo late, baka matenga na naman ako. Kasi ang dami ko rin na-miss last year. Last year medyo hindi ako ganun ka-active. Isang title lang na ilabas ko. Hindi, understandably yun. Kasi first, ano yun, di ba? Naging tatay ka last year. Last year nga ba? Oo nga eh. So, Last year. Well, 2 malaking years life old na yung anak adjustment ko. yan. Yun na nga eh. Pero at least ngayon medyo nakaka-adjust naman na din. So, grind na ulit. Pwede na ulit maghapit ng drawing. Buti na nababalance pa. Kasi mahirap ng life balance yan eh. Lalo na sa us na comics creators. Kasi meron ka pang day job. Tapos aside from the day job, as a husband and as a father, buti nakakahanap ka pa ng time para mag-draw for your stories. Oo. Ang strategy ko naman ngayon basta makapaghanap lang. Kasi buti nga ngayon naka-iPad ako so medyo handheld siya. And, so kumbaga parang pwede ako mag-drawing ng 10 minutes. Tapos parang alam mo yun, pakunti-kunti. At least may Basta practice. meron kang specific time sa isang araw na at least nakapag-drawing ka ng something for your project. Sa akin, malaking bagay na. Like, for example, 15 to 30 minutes. Drawing na ako ng isang panel. Okay na yan. At least, Ayan talaga yung struggle natin mga mga comics creators. Hindi naman natin to trabaho talaga eh. So, whenever we find time talaga to make comics, as in sobrang special para sa atin. Yun na nga eh. Yun nga rin yung, well,
siguro pag napag-usapan na natin yung mga current issues, baka pwede natin daanan din yung mga ganyan. So isa pang project na nakita ko na nailabas mo last year, 2023 Mm. naman, is yung collaboration mo with writer si Carlo Cielo, tama? Yes, Which is yung mga bayan ng mga Dakila. dakila. Okay. Lagi ko Mm. nakakalimutan yung adjective. Okay. Actually, nung una hindi ko rin siya kabisado. Parang hinahanap ko pa yung words dun sa chat namin ni Carlo kung ano talaga yung title. At and then Ah, eventually medyo ayun pala bayan yun. ng mga Yung mga dakila. Dakila. So what is it about? Ah, well, since ano naman din, hindi ko pa din masyadong ano yung full kwento pero about para siyang The Boys kasi siya. Na parang may Mm, mga group of superpowered individuals na parang who takes over the Philippines kasi nga parang syempre powerful sila and they see themselves as parang alam mo yun, may power talaga. So sila yung nag-take over sila yung nag-take over ng government, parang ganyan. Alam mo yun, parang dahil nga sila yung pinaka malalakas. So ayun, yun lang din yung alam ko so far and may mga iba pang elements din. Pero yun parang medyo the boy siya eh. okay. So this project specifically is more of a creator project ng writer nito. Tama? Mostly sa kanya Ah, talaga yung pinaka-ideas nun. and Nagandahan lang din you kasi ako dun sa ano eh, nagandahan lang din ako dun sa concept kasi dahil medyo parang ang yun nga, medyo related siya daw sa The Boys pero yung mga character siya parang alam mo yun, based din sa mga epiko natin, okay. So may mga ano siya, local may ano. so superhero themed siya pero you have yung local folklores, myths and legends natin incorporated din. In a way, pero meron din mga original ano talaga, May mga original galing concepts din na galing din kay Carlo injected talaga. si Mm. author. Actually, Yung ang ano niya eh, ang idea niya hindi lang Philippines eh, may parang buong Southeast Asia din yung ano eh, so it's more yung regional so hindi lang original sa talaga. Oo, basically hindi lang siya Filipino. So mm, pati so neighboring ano natin kasali. which is yun Ah, nga, medyo unique din so kaya sabi ko parang yan iba yung yung concept. uniqueness niya, yung USP niya. So, Mm. yung attachment mo to the project, do you have yung plans ng ating writer is far-reaching ba? As in, or are you just here for yung initial arc? Or kasama ka na sa hanggang matapos niya yung project? Feeling ko naman, hindi ko naman din kasi alam kung gaano kahaba pero I think most likely parang mga 3 to 4 chapters ata yung balak ko. Pero Mm. sa akin naman wala namang problema kasi interesting naman din yung kwento. Nabasa ko naman yung mga conversations din naman ni Carlo, interesting naman yung mga sinishare niya ideas. So parang ako, game naman ako to, ano yun, game naman ako for the whole Mm. run na kung anong gaano kahaba niya gusto gawin yun. Okay. As long So as ano current, lang, ang ano ko lang sa kanya, ang rule ko lang sa kanya parang at my own pace ko kasi syempre yun nga, oh, madami ganun ano, naman so lang. parang Any collaboration that's at yung pace ng illustrator usually yung nasusunod. yun lang So, yung agreement. yung currently, Bayan ng mga Dakila, ano na yung mga na-release nyo? Is there a full issue out? Meron na yung may issue 1 na uh, I think nilabas yun Summer Comiket and I think nagre-reprint pa rin si Carlo. So, That is ngayon, yung under siya ng what imprint yung Bayan ng Shonen mga Bat. Shonen Bat. So, pag nahanap nyo Shonen Bat yung is a collective dun eh. so collective din si Shonen Bat. So pag sa Mm. listing ng mga events, if they're looking for bayan ng mga dakila, they're gonna look for yung Shonen Bat na collective. Yeah. Collective Online din sila. presence sa bayan ng mga dakila, does it have a Facebook page then? Or Actually, naka-ano lang din siya sa Shonen Bat, if kung gusto niyo ng stuff na okay. makita yung actual ano, dun lang dun sa page. I don't know kung meron lang din online na dun with the title. So may sariling Pero page si Shonen Bat. mm, Okay.
So, search nila sa Facebook, Shonen Bat Collective, and makikita nila yung title na yun na Bayan ng Mga Dakila. So, any other project that you'd want to talk about? Siguro, meron kaming future collab din ni Patrick, pero This is Patrick Enrique. Dati mong kasi ka-group ano sa gusto daw niya magpasabog din ulit. Chain. Balik Dati doon. mong ka-group sa Chain. Mm. Well, ano naman din every time na babalik naman siya, parang lagi ko naman din siya kinakausap if gusto niya din mag-create ng baka parang may Every time collaboration. naman bumalik si Patrick, pasabog naman talaga lagi. Yun na nga. Sabi ko baka magandang entrada mo ulit yun na mag-collab tayo. So, yun na rin yung actually sa isa ginagawa ko. So, medyo sabay-sabay nga. Oo nga eh. Hopefully, Kasi aside from that, alam ko you're also working with Atomos. Meron din. Ano naman ako sa Atomos, medyo halfway naman. So, okay lang din. Ang dami mong ginajuggle na comics projects currently. Oo, kasi yun nga, last year kasi di ba parang hindi masyado. So parang gusto ko nga bumawi. So parang okay lang. Go lang sa mas gusto ko nga na parang maghapit. Kasi na FOMO talaga ako last year. Parang fear of missing out talaga eh. So, sabi ko parang kailangan kong bumawi this year. So, last year, Ako rin, medyo sobrang pili lang yung in-attendan ko ng mga events, hindi lahat. Mostly mga events lang namin. So, hindi rin counted yun kasi kailangan nandun ako eh. Pero very timely yung pag-announce nyo ng bagong ng Comic-Con kasi parang ko din na parang anticipate ko parang kasi na-plan ko nga din na ngayon na sana din maging active talaga. Medyo rin kasi speaking din as an organizer, meron din kaming FOMO kasi karaniwan since last year parang sobrang hapit nung organization schedule namin. Hindi naman namin masisisi yung ating mga creator na hindi sila makasali. Kasi parang may mga may mga calendar na sila of activities na set aside nila. Nasasalihan nila tapos biglang mag-a-announce kami, "Oy, may event kaming ganyan." Tapos syempre hindi naman sila makakasama kasi may plans na sila, di ba ganun. Kaya talagang we made it a point this year na ilabas na natin lahat ng naisip nating event January pa lang para si mga kasama nating mga creator makapag-set aside or ma-plan around nila na kung makapili sila kung saan sila attend. Kasi alam mo, even before naman, Comic-Con din talaga yung ginagamit naming parang siniset namin as deadline pag Comic-Con na ibig sabihin. Dapat may ma-produce ka na. So at least ngayon, ako rin naman. As in, Comic-Con din yung ginagamit ko na. Dapat summer meron akong bago. Tapos grande meron din akong bago. Mas marami tayong options ngayon. So parang pwede kang either summer. Pwede kang maglabas ngayon ng bago every month eh. So dami na event eh. Oo, yun na nga eh. Pero at least maano mo na, ma-schedule mo na ng maayos at meron ka na talagang target na so recap ulit muna tayo ng works ni Sir. Ana Maghilom, pwede nyo i-check out siya sa Facebook. Tapos stay tuned tayo sa announcement when yung bagong version ng book lalabas. Kasi currently wala siya, no? Hindi siya available kay GN. Available ba siya kay GN? Wala, kasi medyo, dahil second edition siya, medyo may mga konting changes din. So, antayin natin yung second edition. Cost cutting ako actually, baka black and white na lang. Pero naman, hindi naman kayo matatalo sa ibang contents. Tapos, yung collaboration mo with Sir Carlo Cielo ng Shonen Bat Collective, available siya through kay Carlo. Message lang din sa Shonen Bet and message lang din si Carlo. Okay. And then, abangan natin yung pasabog nyo ni Patrick pagbalik ni Patrick. Hindi ko maalala yung title niya. Basta something ganti. Pero basta, pag nakausap na lang si Patrick, siya na lang siya na lang yung magsasabi nun. Tsaka, yun nga, meron din kayong project with Atomos.
Ah, medyo medyo may kinalaman ako pero sobrang liit lang sa ginagawa nila. Ayun, wala Abangan pa din ding natin. date. Medyo na-move din kasi yung mga deadlines. Kasi Oo, yun nga. medyo ano yun, medyo may bureaucracy kasali dun sa ginagawa Ano nila. na lang yun, behind the scenes na lang. Pero Behind ano the naman, scene. so far ano naman, moving, doing well naman kahit pa paano. Mm. So, yung pinaka inaabangan usually nung sa mga kwentuhan na ganito is pag nag-usap na tayo about yung mga issue sa sa community. Ano ba yan? Oo. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, yun sir. Usapang events tayo kasi ang events usually yan naman talaga tayo nagbebenta. Tayo mga self-publisher sa events majority nung benta natin nang gagaling. Plus na ngayon yung mga tumutulong sa atin magbenta ng physical copies online. Tsaka yung ilang mga shops na nagki-carry din ng books natin. Pero majority nung sales natin, alam ko sa events Oo, talaga. indie, ano natin Oo. yun. Lahat talaga eh. Sabihin self-publish, lahat, pati ano, pati Oo. So, pagbenta. merong kumakalat na sentimento about comics creators and the rising cost of uh, tabling at events. Mm. Alam ko, nabanggit natin kanina, pareho tayo may FOMO na hindi tayo naka-attend ng maraming events last year. Ako kasi, personally, and share ko na rin dito. Dito lang sa episode na to, sabihin ko na rin, na kaya ako hindi masyado nag-events last year sa ibang event is hindi rin ganun kaganda yung sales ko. And since hindi katulad ng dati na marami akong freelance retainers, hindi hindi kaya nung parang income ko na yung usual na ginagawa ko na uh, attend ako tapos wala akong paki na bawi ako or hindi. So dahil doon, I was forced to choose which events I attend. Kaya pag nakita niya ako sa isang event, usually ibig sabihin nun is feeling ko makakabenta ako doon. Yun na nga eh. Alam mo, parang feeling ko kasi ano na eh, parang in a way, yung community or yung comics in general or yung mga creators din. Parang nag-evolve na rin in a way kasi before 'di ba hindi naman natin iniisip yung events at all eh. Parang wala tayong pakialam sa sales nga 'di ba? Minsan Hindi kasi dahil nga dati I mean naman kasi in fairness parang dun sa medyo dati, tatlo lang or isa mm, lang yung event natin. So, yun nga parang hindi siya gano'n kadami pa, parang 2 or 3 nga lang per year. uh, So parang tayo, parang ayun also syempre medyo cheaper din tapos parang yun nga kung nasa group ka hindi rin gano'n ka ano, mm, kabigat din yung gagastusin. So parang parang walang masyadong kumbaga okey lang 'di ba? uh, Ngayon kasi parang ang dami na every month may events. So parang kailangan mo na talaga mag-prepare, meron ka na talagang mm, certain parang oo nga kasi pipiliin ano mo na din, siya ano. eh, kasi ang nangyayari is parang tedious na siya. May ano na siya eh, meron na siyang level of tediousness sa Yun pag-attend nga ng event actually. Or na siguro it comes with ano parang na din, trabaho na siya eh. baka it comes with ano na din dahil medyo iba na nga yung before, kumbaga parang sa age natin kasi parang dati parang okey lang ta's ngayon dahil na dire-diretso nga din natin parang ba nakita natin yung pinaka-growth niya. So parang kaya na natin nako-compare yung before sa bago. No, So ano kumbaga parang hindi naman sa we take it against the our other creators that found ways talaga na mm, halos na maging livelihood na to eh. Kasi I see a lot of our fellow creators na nag-move into like uh, making yung event selling nila as yung livelihood nila by selling not just comic books but other mm, merchandise. And I think some of them are doing well din naman. And that's actually yun nga. a totally different discipline din eh from what we're trying to do. Siguro it comes with setting expectations nga lang din. So yun nga like sinabi mo may
mga creators na nag-try na gawin nga siyang livelihood and comes up successful, di ba? Pero Pero may may mga, compromise kasi yun eh. yun na nga eh. So parang feeling ko doon na rin nanggagaling yung ibang sentiments nga ngayon na dahil nga maraming gustong gawin na yun as their primary source of income, which is medyo mahirap nga. So Mm. nagigets ko kung bakit sila may mga ganong sentiments na mahal yung booth, tapos hindi naman ganun kaganda nga yung yung venue, ganyan. Nagigets ko kasi parang yan eh, kailangan namin mag-generate ng income, kailangan mababawi yung benta. Oo, Pero yun nga, kasi again, papasok din yung pag-set ng expectations eh. Dapat yung parang syempre isipin mo din yung risk nga kung ganyan nga pala yung venue, may tendency na hindi ganun kaganda rin yung sales. So I guess talaga, kailangan mo rin talagang paghandaan maigi, oo, planuhin parang din. hindi na siya yung usual natin na parang get together nga lang dati yung events natin eh. Oo, usually lang eh, parang parang lang eh, nagiging either reunion or parang alam mo yun, get together nga. Sa malaking parang malaking eyeball, pero may mga Oo, table tayo, tapos share tayo ng mga nagawa natin. Parang yun na ganun nga yung eh. feel dati natin eh, di ba? Ngayon parang more on business. Business siya eh. More on business talaga. Pero I mean, before naman din kasi parang in a way meron na ding konting competition among syempre different tables. Parang ako kasi dati nakikita ko may konting ganun eh. Syempre we're trying to sell. So Oo. parang may konting hindi naman na parang alam mo yun na parang mas marami akong benta, hindi naman ganoon pero more on how you can sell din katulad nila na hindi alam mo yun, Oo, yeah. hindi ka Oo. masisiro. Parang parang lang din, at least hindi ka kumbaga male-left out na walang bibili sa'yo. Kumbaga I parang gano'ng guess klase yung competition. dating ganun kasi more on lang eh, more on one-upmanship nung ibang tables. Like, paano ako magiging more visible Yun, kaysa doon sa iba. visibility nga. Oo. So, ganun yung nakikita ko dati. Pero parang wala namang competition totally. Siguro As in, yung ibig sabihin ko lang sa competition parang lang, kasi parang alam mo naman kasi siyempre as creators parang may konting rin tayo na parang may pride pa rin. may May ego at pride pa may rin. pride. Pero hindi naman in a way na parang, mas marami ako sa'yo, mas marami ako ngayon. Hindi naman gano'n. Kumbaga parang, parehas tayong may sales. Parang alam mo yung pag nag-uusap kayo, parang, ay, may bumili Ah, sa akin. May bumili din sa akin. Ganyan, ganyan. Pero Tsaka hindi yun, naman I yung guess parang, more on yun eh, yung being able to present yung ginawa natin na oh, better para dun sa mga attendees. Parang ganun yung dating eh. Tsaka naman ito, kung din naman kung walang benta, di, mas uso pa kasi dati yung nagte-trade ng comic books, di ba? O So ngayon, parang yun yung ngayon kasi, pinaka-season. dati parang 50 pesos lang yung mga comics. Ngayon kasi parang Wala, hindi comics mo na. 400 tapos hindi ka naman makikipag-trade makikipag-trade sa mas mura. Yun din actually, isa sa struggle din ngayon, yung mismong presyo din ng product or ng Mm. comics nga. Parang kailangan mo nga talagang i-push yun. Kunwari, for example, 400 pesos nga. Kasi isipin mo, 6,000 yung boot mo. Tapos 400 pa yung comics mo. Siyempre, ang hirap i-market din na. Pero unless kung talagang hanap ka talaga ng way to sell that or talaga sobrang ganda ng comics mo, ganyan. Di ba? Parang okay Actually, lang. may nakausap ako kanina, si Sir Jello. Ang pag-usapan Mm. namin is yun nga, karaniwan daw na sinasabi. Si Jello kasi hindi siya comics creator. Mm. So, Yeah. more on sa accounting and more on selling and marketing siya. True. Tapos, nabanggit niya na isa sa mga madalas i-point out ng mga bumibili sa kanya is nakukulangan sila sa value nung binili nila. Like, for 200 pesos, tapos bibilangin nila yung page, tapos yung production quality, madalas daw nafe-feel nila na parang hindi worth 200 yung binili nila. Mm. Okay. Kaya napag-usapan namin isang magandang suggestion niya is maghanap ng quality suppliers na mas mura, mga ganong bagay para maibaba mo yung presyo ng product mo na mas bibilin siguro nung outside our bubble.
Kasi tayo, alam natin kung bakit ganun yung presyo nun eh. Pero usually, ang Mm. hirap niyang i-explain sa bibili lang na yung first time na maka-encounter ng ganun. So, pero ako feeling ko yung ganung parang sinasabi nga ni Jello na hindi worth it sa 200, parang medyo subjective siya kasi parang Medyo subjective naman talaga. kasi 'di ba Ah, parang meron naman worth 200 na even kahit hindi ganun kaganda yung print, worth it kasi maganda nga yung content oo, yung or maganda at yung least content. worth it basahin in a way. Mm-mm. So I guess Ang medyo ano mm, siya, may konting subjective. Pero yun nga, kung merong concern din with the quality din ng print, let's say for example, hindi na ka rin mabasa, maybe yun nga, they can mm. consider din ano Ang yun yung ano, product. ang tingin ko kasi doon is ano siya eh, yung initial siyang look, yung initial outlay lang ng Parang first lalo impression. lalo na nung outside sa inner circles natin na mga Yes, tao totoo. na first time na makakakita ng Filipino comics. Tapos yun nga, medyo Mm. subpar yung pagkakaproduce, tapos medyo mataas yung presyo, negative kaagad yung dating sa kanila. Yun nga eh. Sana nga may way para i-explain din yung struggles ng pag-produce Oo, din. as in, pag Kasi ganun, syempre, ano na eh, mahirap na rin explain yung struggles, tapos they treat it as an excuse. Parang ganun. kasi imagine ko na rin nagka-misprint tapos magkano na yung ginastos mo kasi doon. Alangan na naman itabi mo lang sa stock room mo yan, di ba? Oo, So, di ba? Parang, ano yun, hanap ka masakit pa sa rin ng loob way to na ano. hindi mo Uh, ano yun, get rid of mo. Tapos masakit din sa yun na loob nga kung eh. kakainin mo Pwede mo, yung so ano mag-iisip ka nun. na lang din ng way na benta ng medyo palugi or i-bundle sa ibang ano. So Oo. parang ngayon. Sana magkaroon lang din ng way na maintindihan din ng common buyers Oo. na yun, hirap din ng Pero hindi production. rin natin hindi rin natin sila masisisi. Pero yeah, yun talaga yung struggles ng pagiging indie. Ikaw ba, Ayun nga. sir? Magandang Mm. ano yan eh. Kasi ngayon nag-open up yung opportunities na may mga nag-o-offer na maging publisher. I'm Mhm. not privy dun sa mga arrangements nila. Pero if somebody like offers you na magpa-publish ng work mo, would you be open to uh, having your work published? Sa akin naman kung meron, why not? Pero syempre as a creator, syempre check mo muna yung credibility din nung nag-o-offer, di ba? Syempre as much as possible, kailangan maganda yung reputation din itong publisher na to. Ano mo din yung reviews or kung paano ka ba mapapublish. Kasi syempre hindi naman porket in-offer sa'yo, kumaga parang go ka na Kakagatin mo kaagad. kaagad, no? May mga bagay ka rin na kailangan i-consider muna eh. Pero syempre, ano naman yun eh, parang opportunity rin yun eh. Diba? So pero yun nga, may mga things to ano lang din talaga, consider first bago ka pumayag. Kung tama ba yung agreement, kung yung royalty ba meron. Alam mo yun, kasi minsan parang may mga terms sila na i-publish namin yung work mo pero ano, ito lang makukuha mo, ganyan, ganyan. Parang minsan may Oo. mga hidden Meron ano pa ding din ano sa yan, likod. meron ding ownership Oo. contentions. O, So, tapos, kailangan medyo clear yung ngayon agreement. yung ano, yung isang malaking bagay na dapat titingnan nyo is yung ownership nyo Mm, malaking bagay yun. nung IP nyo when it's like licensed to other mediums in other countries. Yung mga ganun Mm, pa eh. So, yun nga. Uh, I guess, ano yun, growing pains talaga natin kasi medyo tumatanda din yung community natin. Medyo nagiging pseudo-industry na rin na kailangan talaga nating mag-grow up and think about yun nga, yung outlay ng financials natin. Kung bebenta ba tayo dito sa event na to. Tapos pag-iisipan din natin kung ano yung mas makakabuti sa IP natin, kung okay ba na self-publish lang tayo na less yung reach or susugal tayo na ibigay siya sa may bigger resources para mas wider yung reach ng IP natin. Dami na yun natin nga. isipin, no? Yun nga eh. So, mahirap din siya talagang gawing
primary source of I Ay mean hindi primary kasi career. wala pa ako dun sa point na iniisip ko na magiging primary source ko whatever IP I make. Ah, Siguro kung medyo bata-bata kasi usually naman pag nag-venture ka parang okay ano oo. to. Kasi ngayon sa Optimistic ako na observation ganito. ko talaga, alam mo to kasi napapag-usapan natin to sa various groups na pareho tayong part like sa Discord Mm. na ang pinaka maganda talagang gawin if you have an IP is gain traction through regular engagement. So dapat regular Totoo. kang may ginagawa for your IP. Kasi parang Mm. yung ginagawa natin before na yun nga, 'di ba? 1, 2, 3 events lang tayo every year. Tapos 1, 2, 3 events. Doon lang din tayo naglalabas. Yes, so, Sobrang totoo. sobrang maluwag nung time period para mag-gain ng traction. Tapos makamiss ka lang ng isa doon, makakalimutan ka ni. Actually, totoo yun. Totoo yun. Tapos Kaya yun nga, yun na rin actually yung evolution din talaga nung community. Kumbaga parang dahil nga marami ng events, parang yun nga, marami ng sumiseryoso and parang yung visibility parang nasusustain na. mm, Kumbaga parang uh, before yun nga, kung ma-miss ka lang, makakalimutan na yan. Parang kailangan mo ulit gumawa ng uulitin mo ulit. Kasi minsan ulitin ganun, di mo ba? ulit Parang yung grind. may Ulitin mo ganong yung grind. either uulitin mo talaga yung comics mo para maalala ulit, magre-reprint ka, ano mo, gagawa ka ng bagong Uh, i-reboot mo, ganyan. Ngayon, as kung nakapag-establish ka, kasi kung nag-print ka ng January, pwede mo nang ibenta yan all year round, di ba? Ang Oo, nag-print ka all lang year ng round. nag-print, Tapos ano magiging yun, visible sa... di ba, katulad ng sinabi mo, you made it in January, the-release mo ng January. Tapos, Mm. siguro nakatatlong events ka na. Tapos yun pa rin lang yung binibenta mo. Actually, yun din. Yung parang Mararamdaman mo fatigue. na walang bumibili na kasi naghahanap na sila ng bago. Yun din actually, kahit matagal na ring, well, hindi naman issue, pero matagal na ring nagiging concern, problema din yung naglalabas ka ng series, di ba? Parang ilang months lang yan after the few events. Mapapansin mo, bumababa na yung sales Oh, mo kasi parang bababa. parang ang dami na nakabili eh. Parang Oo. parang naghahanap na ng makasunod. Which Tapos is ano pa yan? ganun yung naging ganun yung nangyari din sa Hilom. So parang yun nga nung MIBF medyo maganda yung sales, eventually naka sold out, and then tinry ko siyang ibenta sa ibang events. So medyo okay pa until nung first few months ng 20 ewan ko kung nakapagbenta pa ako ng early 2023. Pero yun, dun ko na napansin na parang 2 copies na lang. Tapos hanggang sa nung wala na, hindi na masyadong So parang Kasi ano pa dun rin ko naman na, eh, kahit marami na tayong events, usually, most of the people that go to the events natin is the same people pa rin. yun na nga, actually, yun din. Pero good thing lang din, yun nga, ngayon, so ano naman, medyo nagkakaroon na rin tayo ng mga events na outside comics na din. Mga parang medyo Mm. nag-fuse na siya with other geek or pop culture Oo. stuff. So hopefully lang yun nga masustain na din doon. Yun nga yung nagiging yun nga yung current issue ngayon, parang maraming mga events nga na parang hindi pa masyadong kilala yung medium natin or yung community Oo. natin. So parang nilalagay lang tayo sa ganito. Parang alam mo yun, nilalagay ka sa certain pwesto kasi nga parang Alam mo kung hindi ano pa yung nakakatawa dyan sa issue na yun? Kasi yun din yung same issue kung bakit nagkaroon ng Comic Con. ayun. Di ba? Eh, lagi pag ini-interview ako, bakit nagka-Comic Con? Kasi ang daming pop culture events no early 2000s. Tapos ini-invite yung mga comics creator. Pero pagpunta ni comics creator doon, oo, parang ano lang kayo, sideshow lang kayo. Yun nga actually. So, Tapos yun nga parang siguro mga ang naging naisip namin, bakit wala tayong pop culture event na tayo yung bida? yun na nga actually. Well, ano din naman sa Comic Con, sobrang laking naging ano din sa mga comics creator. Pero yun nga, Ano sana naman, yun lang, medyo mag-ano lang, sana medyo mag-improve lang din sa simulan nila doon sa pag-acknowledge lang din sa mga creator na parang bigyan niya naman ng enough visibility din kahit pa paano. And oo, also, siguro ano lang din sa mga creators din, maging patient lang din oo, siguro. Kasi syempre, hindi naman din natin, well, you as our other organizers, definitely alam mo yung struggles din mas, alam mo yung pag-create ng events, di ba? So parang, I guess parang ano lang din, give and take lang with each other.
Hindi Oo. naman kailangan magbago. Then tsaka ano, hindi naman sa minamasama namin yung any of the people that are saying na of areas that can be improved upon. It's the way you say it kasi if you Actually, have like issues with what we're doing and if you have suggestions of how we could do it better. Kaya mm, that's one of yung ano nito eh, one of the goals nung makipagkwentuhan ko with the creators and other people na involved with our community. Kasi maganda mm, yan eh, kasi nai-air out nyo tong mga gusto nyong mangyari sa events. mm. Yun nga, ito one-on-one na nakikinig lahat. Pwede tayo mag-exchange ng mga kuro-kuro. Sometimes I'm too defensive pero at the end of the day naman kasi since hindi naman lang ako yung ano eh, hindi lang naman ako yung policy maker dun sa event. Napag-uusapan yan ng committee tapos usually ano yan eh na pag-uusapan naman tapos since most of us are creators din, nakikita rin naman namin yung need na oo nga kailangan din Oh, natin yun, silang bigyan ng ganyan. yun lang, give and take lang din. Siguro, syempre, hindi naman tayo perfect lahat, di ba? So, Oo. at As least ano lang in, din, lalo na if listen to you're each like other. working on a project na sobrang lapit mo. May blinders ka eh, so hindi mo rin nakikita dahil ang lapit mo dun Mm. sa project eh. So maganda Minsan yan. parang ano din eh, tight din yung hands mo, lalo na kung ikaw din nga yung gumagawa ng event, hindi mo naman control lahat eh. Parang syempre yung Tsaka venue, usually naglilimit din kasi yan eh. hindi naman siya talaga like ang usual sentiment naman namin is kasi parang yung iba they treat na parang ano siya eh, na they're entitled to this kind of service. Pero parang Actually, nakakalimutan nila na what we do with our own money and with our own time. Hindi kami hindi kami like binayaran ng kung sino. Na, hindi, provide kayo ng service sa kanila na ganyan. tas parang meron pang expectation din na dapat makabenta din kami ng maayos. Ganyan. Oo. Eh Kaya kami rin syempre, naman eh. Kasi first and foremost, ang Comic Con naman kasi usually ang goal lang talaga is makabenta ng comics yung mga exhibitor. Kaya sobrang konting palabok lang ng Comic Con. Kasi for the longest time, alam ko matagal ko nang hinaharpon to na ang dami nagsasabi sa amin na lagay kayo ng ganito, lagay kayo ng ganyan para mas maraming taong pumunta. Eh, ang tanong ba dun, pag naglagay kami ng ganyan, maraming tao pumunta, yung mga tao bang yun, bibili ng comics? yun nga. Well, actually, na ano ko yun eh, nadaanan ko rin yan, yung meron ko yung may mga sponsors din mga dumating. I mean, ano namin yung lahat eh, na, na experience din namin eh. Mm. I mean, the same pa rin. Same audience pa rin, di ba? Same Parang, audience pa rin. Pero okay. I applaud lahat ng mga may initiatives with comics na parang dalhin si comics sa ganito, dalhin si comics ganyan. I just hope na hindi mawala yung vision na yeah. ang at the end of the day our events is to further yung community as a whole, not just one publisher, not just one title, not just one creator. Kasi 'di ba paulit-ulit ko na sinasabi to ever since nagsimula ulit ako ng kwentuhan, hindi tayo magkakakompetensya, magkakampi tayo. Oh, O 'di actually, ba? ano nga eh, magandang, paano ko ba sasabihin? Ako kasi iniisip ko na parang when it comes din sa mga pumupunta din sa mga events, kasi for example, fans mo, tapos parang sa akin din, meron ding pupunta na fans ko, mag-merge yan eh. So parang eventually, mag-branch out na lang ito. Ano, so maganda sana yung visibility ng creator, parang para matulungan din mag-grow nga. Encourage nila yung mga readers nila to, ano din, to support Hmm. other, ano, para Tsaka ano yan, mag-branch di out ba? sila. One thing din na goal nitong kwentuhan na to is like to provide kung sino man maging interesado makinig sa akin. Like if fans mo nakinig sa akin, sana tingnan Mm. din nila yung ibang videos para makita yung point of view ng creators na yun. And pag minsan, yun nga, tayo-tayo lang din naman yung nagpo-promote ng gawa ng iba eh. Di ba? Ayun na nga eh. Di ba? Hindi tayo nakagawa regularly ng comics. Pero like, uh, like, kung gusto mo yung
Arcangel at yung 13, you could look Mm. for another point of view. Try nyo yung Ana Maghilom ni Sir Mick Fajardo. Try Diba? nyo lang Same kasi. genre but a different twist kasi different creator yung gumawa. Yun nga, Hindi yan kumbaga parang, pare-pareho. yun na nga mismo. Kasi parang hindi lang hindi lang umiikot yung comics doon sa mga few, ano. So pag naghihintay ka ng ganong yung title na yun, try mo yung same genre ng title na gawa ng ibang creator. Di ba? Pero in Pag, fairness naman, mga ilan-ilan na rin na, ano yun, naghahanap na rin. Like ito nga, si itong Jello. case naman na to is yung yung issue naman about why mainstream media most often pare-parehong titles lang yung pinifeature Okay. nila. Interesting. Kasi parang Yun nga yung isa sa medyo struggle din na parang ang nakikita lang mostly ng mainstream is parang ano lang, small bubble lang. Parang ito lang yung comics. Therefore, parang few titles lang, like for comics lang. Hindi nila alam na meron pang nasa loob. I mean, meron pang pag pinutok mo yan, marami pa yan. Mga ganun. kasi parang tip of the iceberg lang yan. Pero hindi mo rin sila masisisi kasi most of the time, hindi naman talaga sila nakikihalubilo sa atin. So, Hmm. ang tip of the iceberg lang din yung nakikita nila. Ito is yung mga may publishers at available sa mainstream retailers. Pero to be fair, meron naman ding mga, well, siguro sa ano pa lang din, sa either vlogs or newspaper. Sa vlogs. At least Kasi ano ito yun, pa kasi ano, very thankful talaga tayo sa mga nagsusulat about comics. Kaya nga, matagal na rin namang sinabi ni Sir Carver to na what we lack is comics journalist hmm. outside our circles. Well, actually kasi since marami na rin new media, like for example, yung mga podcasts and or mga ano pa ba, mga TikTok or maraming mga platform, maganda ma-consider na rin yun as ano, form of journalism din. Sana nga yun nga, yung mga podcast like this or may mga discussion about this, maganda ano pa eh. Ayaw nga namin na parang ako personally ayoko nga na lang na isang podcast lang pakikinggan for comics. At least maganda meron din point of view ng ibang creators. Alam mo yun. So para to catch attention lang din. Parang, mayroong nagsasalita about comics. Ano kaya ito? Ganun. Mm. Eventually, magkakaroon na rin ng ibang podcast about different genres na din. So parang, magkakaroon na ng different variations. So di lalo pa tayong makikilala din. Siguro Ang yun lang, magandang utilize. naisip ko is parang magtayo tayo ng parang book club. Kung saan may babasahin tayo or may feature tayong title tapos Meron, pag-uusapan actually, natin. may mga existing ngayon. Actually, yung wife ko may book club siya before. Pero mostly Philippine literature. Pero may mga comics din naman Pero silang. for comics, di ba? For comics. O yun nga, maganda nga sana ko dedicated talaga sa comics. Hindi lang yung parang Kasi well, itong ginagawa natin, nag-uusap tayo is okay. Pero yung hmm. pag maghimay tayo ng like title mo, title ko, may natin, mas magiging interesante yung or mas may introduce sila dun sa mga book na yun. Gusto ko nga Pwede. i-ano Actually, yun pwede sa na. inyo sa Indie Comics Podcast na pwede natin gawin yun na invite tayo ng creator tapos pag-usapan natin yung titles niya or yung specific na book as respectfully as possible naman, Yun syempre. nga, actually, yun sa pwede kong gustong i-tackle din. Meron din kasi mga iba na, yun nga, when it comes sa reviews, di ba? May mga iba na paano ba nila piniperceive yung review nung nag-review ng comics. Kasi minsan, di ba, Hindi, may kaya mga, nga dapat kasama din si creator para okay, okay. Maganda nga yung para ganung naman ano. Pero parang importante din yun, part din ng comics journalism yung mga nagre-review. Sobrang well appreciated talaga yung mga ganun na oo, nag-take kasi talaga ng time ibig to sabihin write nun the din review. bumili sila eh. Tsaka yung Oo. binili nilang kopyang yun kasi sobrang pasalamat na kagad yun.
Hindi lang siya dahil binili lang eh, may review eh. So binasa nila Oo. talaga. So, Oh, tapos yun nga, dahil binasa nila, tapos sinabi nila, kahit gaano pa kapangit yung sinabi nila, okay lang yun. At least binasa hindi, nila. ito lang, doon na daw papasok yung paano mo mapaperceive yung ano mo eh, yung review nila sa iyo eh. Parang matutuwa ka ba? Kasi, well, depende naman yun kung constructive yan. Kung hindi, well, syempre may right ka naman to, ano, May right to ka naman. question din. Pero kung constructive naman, like, kung develop pa yung story ito, ganyan, okay lang. Pero kung sabihin lang niya na pangit, yun lang. Ayoko lang. one Pangit, di word ba? Parang, one word reviews pangit. dahil ba, ano, iba lang yung ano mo, ganyan. Sabihin mo na bakit gawa ko, wala namang substantial reason kung bakit. Dapat meron, para at least matake ko yung ano mo, yung review mo sa akin, di ba? Pero yun, ano yun, sana nga marami pa ding maggawa din ng ganyan, mga nagvo-vlog about yun. Yun nga, isa sa mga magaganda din sana na may gumawa is yung mga magre-review ng comics na hindi creator ha, yung as in fan talaga. And then parang, Oo. I think meron may mga couple of, nakikita na akong mga content creators na nagre-review ng gano'n na ano. Pero Oo. very few Sana nga, talaga. sana nga. Kasi pag tayo lang din makikinig nito eh. Okay, sana, hindi ko naman mag-expand yun yan. I-ano lang din natin. Diba? Yun naman yung goal natin is to ano din, ikalat din as much as possible. So yun sir. Ang ganda. Maganda to usapan na to. Kasi hopefully marami pa tayong makausap na ibang creators. Pasalamat kay Sir Mick sa kanyang oras. Thank Meron you ka din, thank you. bang final words para sa ating mga listeners? Ayokong sabihin kasi na drawing lang. Usual natin ano. Pero ako siguro know your din. Set expectation kung gusto mo mag-comics, gusto mo talaga, go lang. Pero isipin mo muna din yung risk. Dapat ko bang gawin tong primary source of income? Kasi mahirap, di ba? So mag-isip ka muna bago ka Kasi kung sasabihin mo yan sa newbie creators, parang andaling sabihin na madali silang i-encourage na di ba? Na parang go ka lang sa comics. Pero syempre, paano mo i-discuss sa kanila yung mga risk, di ba? Hindi parang hindi mo masasabi sa kanila na na hindi to sustainable talaga or hindi pa to sustainable. So, ano pa rin kayo, set your expectations. Pero kung talagang passionate kayo about doing comics, go lang. Pursige kayo. Pero yun na, tignan nyo muna. I guess hindi rin for everybody rin, ayoko naman maging pessimistic, pero yun nga. Kasi din, marami din talagang challenges. Well, lahat naman ng pwedeng gawin. Pero kung passionate talaga kayo, di go lang. Find ways to improve or to excel. Maging BDO kayo. Find ways. So yun sir, saan ka nila pwede i-follow? Pages that you want them to look at? Wala akong masyadong page. Maghilom lang yung pinaka-page ko ngayon. And, ayun, yung sa work ko with Shonen Bat, pwede rin kayong mag-message doon. And, ayun, sa Facebook ko lang din. Tapos, well, yun, Discord din. Yung couple of Discord channels na kasama din ako with comics creators. Join din kayo para at least usap-usap din tayo. Maraming Discord channels actually that discuss comics. Meron kaming sariling Discord with Drawing Day. Yung may Comics Kwentuhan Discord. Tapos may Webcom PH Discord. Maraming Discord. Mag-Discord channels na natin use. Marami kayo pagtatanungan doon. Join nga din ako doon sa Webcom. Pero yun lang din naman yung ko, or message na sa Facebook. So yun, salamat sir sa pagpapa-unlock ng oras. Salamat din ng marami. Ending spiel. Follow nyo ako sa Facebook. Subscribe kayo dito sa channel. Share nyo tong videos with your friends. Like nyo na rin yung video. Support natin lahat ng local Filipino comics creators. Marami pang kwentuhan sa mga susunod. Salamat. Bye.